tayo sa pagtulong. Unti-unti bumabangon. Sama-sama lang kahit mahirap. Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, exclusive! Kontratistang si Sara Diskaya, mas tumitindi ang pangamba dahil sa posibilidad ng pagkakapiit. Iginiit na inosente sila ng asawang si Curly. We are here to prove na wala kaming kasalanan talaga. Dalawang pasahero na biyaheng Amerika, hindi nakabiyahe matapos magsuntukan sa NAIA Terminal 1. Aso, pinutulan ng dila sa Valenzuela City. Hostisya tulong, inapila ng may-ari. Suspect sa pananambang sa Magama sa Batangas, dating kapitbahay, timbog na. Paghahanda sa dagsa ng mga pasahero sa Pasko't Bagong Taon, tinodo solusyon sa matinding trapiko sa Marcos Highway, ipinatupad. At Bella Padilla, dinamayan si Kim Chu. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa kontratistang si Sara Diskaya na hinihintay na lang na tuluyang ipaaresto ng korte. Sa kanya ikatlong araw sa NBI, mas tumitindi ang kanyang pangamba dahil sa posibilidad ng kanyang pagkakapiit. Pero labis rin umano ang kanyang paniniwalang lalabas ang katotohanan tungkol sa pagkakasangkot niya sa anomalya sa gobyerno. Exclusive nagpapatrol, Zian Ambrosio. No, I've had this ever since naman eh. Suot ang minanang rosaryo mula sa kanyang ina. Sa dasal at sa Diyos umano kumakapit ang kontraktor na si Sara Diskaya. Lalo na't nararamdaman niyang bilang na ang kanyang mga araw at malapit na siyang makulong. Sangkot umano si Diskaya sa mga anomalyang flood control scandal at naharap sa mga kasong graft at malversation. Kaugnay ng sinasabing Ghost Project na nagkakahalagang halos 100 milyong piso sa Davao Occidental. Anumang araw ay inaasahang lalabas na ang kanyang warrant of arrest. Kaya naman nanunumbalik sa kanya ang itsura ng Pasig City Jail na minsan na niyang binisita. Kwento ni Diskaya, takot din siyang makulong dahil walang titingin sa kanyang mga anak na may special needs. At nananatili sa kustodiya ng Senado ang asawa niyang si Curly. My kids are affected. Ako, I'm trying to be strong for them kasi mahirap na ipakita sa mga anak na minsan nanghihina ka na. So, gusto mong umiyak pero hindi mo magawa para hindi nila nakikita yung emotions mo. Kusang loob na pumunta sa tanggapan ng NBI si Diskaya para sumailalim sa voluntary custody at harapin ang mga kasong inihain laban sa kanya sa oras na maglabas ang korte ng arrest warrant. Bukod sa takot na makulong, may mga banta rin siyang natatanggap. Ang nararamdaman po ninyo? Siyempre, palaging may takot kasi lalo na ngayon na nahiwalay ako sa family ko, lalo na sa mga kids ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. And parang nadamay lang naman ako dito sa magiging kaso. Giit ni Diskaya, inosente siya at ang kanyang asawa. Never even had an inkling of leaving the Philippines when I could. Pero I never did that because ako, wala kaming kasalanan na mag-asawa. So, we are here to prove na wala kaming kasalanan talaga. Mananatili si Diskaya sa NBI hanggat di na ihahain sa kanya ang warrant of arrest. Bukod kay Diskaya, may 8 DPWH Davao Occidental officials na sangkot rin sa kaso, ang nasa kustodiya ng NBI Davao. Ayon naman sa NBI, bukas pa rin ang kanilang tanggapan sa mga sangkot bago pa man lumabas ang warrant of arrest na ilalabas ng korte. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa ilang tanggapan ng pamahalaan ang voluntary custody ng kontratistang si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation. Mensahe ng mga opisyal ng gobyerno kay Diskaya, harapin ang mga kaso kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Ko na sa Senate. Walang masama sa pagpapakupkop ng kontratistang si Sara Diskaya sa National Bureau of Investigation. Pero dapat niyang harapin ang mga kaso kaugnay ng mga anomalyang flood control projects, ayon kay Prosecutor General Richard Fadulion. Anya, kung seryoso si Diskaya sa pag-a-apply sa Witness Protection Program, dapat sabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman, bukod pa sa restitution o ang pagbabalik ng kinunimbat na pera ng bayan. You can give 100 names, but if you cannot be, you will not be able to substantiate, the basis for the inclusion, or tawag nito, implicating these people, that is not enough. You have to provide more details before we can even consider you as a state witness. Sa isang pahayag, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na ang takot ni Diskaya para sa kanyang buhay ay bunga na rin ng mga ikinilos niya na naglagay sa mga Pilipino sa peligro matapos ilihis ang mga pondong para sana sa mga proyekto kontra baha. Sinabi pa ni Clavano na may karapatan sa due process si Diskaya pero hindi ito pwedeng gawing palusot para iwasan ang kanyang pananagutan. Naharap si Diskaya at mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa kasong graft at malversation na isinampa ng Ombudsman sa Malita Regional Trial Court sa Davao Occidental. Ayon naman sa Independent Commission for Infrastructure na hinarap ng mag-asawang Sara at Curly Diskaya, tuloy lang ang kanilang investigasyon sa mga proyektong kinasasangkutan ng mga opisyal ng gobyerno at mga pribadong kontraktor. Ito ay kahit pa itinigil na ng mga Diskaya ang kooperasyon nila sa ICI noong Oktubre. Aming investigation regardless kung sino man ang personalities dyan. So as far as the effect of this statement by the Diskayas are concerned or this surrender is concerned, we cannot speculate. Ayon naman kay DPWH Secretary Vince Dizon, sa korte na lang dapat magpaliwanag si Diskaya kaugnay sa mga kontratang pinasok ng mga kumpanya nila, pati na ang mga biniling luxury vehicles. Ang hindi ko lang maintindihan, naaawa siya sa pamilya niya, naaawa siya kung kani-kanino. Dapat maawa din siya sa mga taong biniktima niya. Yung mga taong binabaha sa Bulacan, yung mga taong binabaha dun sa Davao Occidental, na kailangan ng eskwelahan doon, tsaka nung mga bahay doon ng flood control. Pero wala silang ginawa. Iginiit ni Dizon na may mga susunod pa kay Diskaya na makakasuhan at makukulong, base na rin sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Pasintabi po sa mga manonood, lalo na sa mga fur parents. Nagpapagaling sa veterinary clinic ang alagang Aspin o asong Pinoy matapos itong putulan ng dila ng hindi pa nakikilalang salarin. Nagpapatrol, Alison Ko. Kahit papano, naibsan ang pangamba ni Rodney na makita na bumubuti na ang lagay ng kanyang 6 na taong gulang na alagang si Kobe. Miyerkules ang dalhin niya sa veterinary clinic sa Malabon si Kobe para ipagamot. Kwento ni Rodney, gabi noong Lunes na makalabas ng bahay si Kobe dahil sa ingay ng mga paputok sa lugar. Pagbalik nito, duguan na ang aso. Nakahiga lang po siya, tas puro dugo. Sa bibig lang po talaga nanggagaling yung sugat niya po. Sinundan nila ang bakas ng dugo ng aso at sa bahagi ng Aratiles Street, Barangay Balangkas, Valenzuela, mga kalahating kilometro ang layo sa kanilang bahay. Nadiskubre nila ang putol na dila ni Kobe. Nang i-review ang CCTV, naririnig ang palahaw ni Kobe at maya-maya pa makikita na tumatakbo ang aso. Wala po kaming idea kasi wala naman po kami nakakaaway. Tsaka wala naman pong cases si Kobe na nakakagat. Mabait po talaga na si Kobe. Ayon sa veterinary clinic, bumubuti na ang kondisyon ni Kobe. Yun nga lang, habang buhay nang mahihirapan sa pag-inom at pagkain si Kobe dahil sa naputol na dila. Ikinabahala ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang pagtaas ng kaso ng animal cruelty sa bansa. It seems na hindi deterrent ang animal welfare
Act or yung anti-cruelty law natin. It's also indicative na yung society natin is getting more violent. People who are cruel to animals are also more prone to hurt human beings. Dagdag ni Cabrera, mahalagang isumbong agad sa pulisya ang pang-aabuso sa mga hayop. Animal cruelty is a crime, so dapat through our regular law enforcement, dapat tawag agad ng police para mahuli sa akto yung nananakit. If right after, pwede sila mismo ang mag-file ng kaso or mag-file ng report sa police, and the police can actually bring this to court already. Desidido ang pamilya ni Rodney na magsampa ng reklamo. Patuloy na rin ang investigasyon ng mga otoridad para mahuli ang pumutol sa dila ni Kobe. Alison Ko, ABS-CBN News. Naaresto na ng mga pulis ang pangunahing suspect sa pamamaril sa mag-aamasa na Cebu, Batangas. Tinukoy ng nakaligtas na biktima ang suspect na dati nilang kapitbahay. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Agad pinuntahan ng mga pulis ang lalaking ito matapos matanggap ang impormasyon na siya ang salarin sa pamamaril ng mag-aamasa na Cebu, Batangas. Nasawi noong Linggo si Tomas Basit at ang 6 na taong gulang niyang anak matapos silang tambangan ng sospek. Ayon sa Nasugbu Police, nakarecover na sa ospital ang isa pang nasugatang biktima at tinukoy na mismo ang pagkakakilanlan ng sospek na dati nilang kapitbahay. Ayon po sa victim, yung tricycle po nilang dala ay walang ilaw, so siyang nasa back ride nung father niya at nakapag-flashlight pa po siya sa paligid niya. At yun nga po, na mukha niya yung tao. Ang posibleng dahilan kasi lagi daw po ito nabubuli nung tatay niya. Gamit ang thermal drone, ipinakita ng Batangas Police ang reenactment kung papaano posibleng naisagawa ang krimen. Nagtago umano ang sospek sa matalahib na bahagi ng lugar. Tumalon palabas pagkadaan na mag-aamang sakay ng tricycle at saka pinagbabaril mula sa likuran. Napag-alaman din na may 2 lalaki pang kasama ang sospek, pero ayon sa pulisya, posibleng siya lang ang namaril gamit ang 2 armas at lookout lang ang 2 kasama. Hindi naman makapaniwala ang asawa ni Tomas na si Aileen na magagawa ito ng sospek sa kanyang pamilya. Kahit mahuli siya, hindi ba sapat yung ginawa nila sa mag-ama ko. Hindi naman may babalik ang buhay ng mag-ama ko. Hindi na may babalik. Sinampahan na ng mareklamong 2 counts of murder, frustrated murder at attempted murder ang sospek habang patuloy na tinutugis ang kanyang mga kasabwat. Karen de Guzman, ABS-CBN News. Kasunod ng inspeksyon kahapon, inilatag na ng MMDA ang ilang hakbang para ibsan ang matinding bigat ng trapiko sa Marcos Highway. At live mula sa Marcos Highway sa Marikina, nagpapatrol si Easy Lee. Easy, ano-ano ang mga solusyong ipatutupad ng MMDA? Bernadette, may mga pagbabago ng sinisimulang ipatupad yung MMDA dito sa kahabaan ng Marcos Highway. Katulad na nga lang ng paglilipat ng mga U-turn slot sa ibang lokasyon at pagdagdag ng mga back-to-back U-turn slot para maibsan yung bigat ng trapiko at maiwasan yung pagkakumpul-kumpul ng mga sasakyan. Araw-araw dumadaan ang jeepney driver na si Ariel Tabia sa Marcos Highway papuntang Antipolo. Dahil sa matinding traffic sa lugar, halos kalahati aniya ng kinikita niya ang nawawala. Mga 3 oras, naglalak dito kasi sa Ligaya Ligaya taas Kainta, mga pa-U-turn slot, mga naglalak. Siguro mga ikot namin nun, mga 3 ikot lang siguro Ngayong Huwebes, para maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko, pinalitan ng plastic barriers ang concrete barriers sa intersection ng Marcos Highway at Felix Avenue na tatago sa Hill Fernando Avenue. Mas madali kasi itong buhatin at pwedeng buksan sa mga motorista kung kailangan. Ito naman po, for emergency case lang na wag naman sana maulit-uli yung pagbigat ng daloy ng traffic tulad ng Sabado. In which case, bubuksan natin yan at i-implement po natin tong scheme na ito. Maglalagay din ng back-to-back U-turn slot sa westbound papuntang Katipunan Avenue at eastbound papuntang Sumulong Highway. Hakabaan din ang ilang barrier at ililipat ang lokasyon ng ilang U-turn slot. Nakikiusap rin ng MMDA sa pamunuan ng mga mall sa Marcos Highway. Nakita po natin noong Sabado yung epekto nung nagkaroon ng mall-wide sale outside ng jurisdiction ng MMDA.
ay nagkaroon talaga ng sobrang pagbigat ng daloy ng traffic. Pakikiusapan din po natin yung mga malls outside po along Marcos Highway na outside ng jurisdiction ng MMDA na kung pwede, wag din mall-wide sale. Nagsimula na ring magtalaga ang MMDA ng mga karagdagang traffic enforcer. Especially doon sa mga perennial problems ng mga illegal terminals ng mga jeepneys, pinapa-operate. Naunang pinag-usapan ang pare-parehong oras ng truck ban sa mga LGU na nakakasakop sa Marcos Highway. Makikipag-usap na rin ang LGU sa mga subdivision para padaanin ang mga motorista. Samantala, sa mga dumadaan sa kahabaan ng EDSA, inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR ang kanilang programang 12 Days of Christmas kung saan libre ang sakay sa MRT3 at LRT2 mula December 14 hanggang 25 para sa iba-ibang sektor. Pinailawan din ng ahensya ang palibot ng 13 istasyon ng MRT3. Isa sa pinakamalaking terminal sa bansa at kauna-unahang landport sa Pilipinas. Inilunsad naman ngayong araw ng Light Rail Manila Corporation o LRMC ang LRT1 Kasakaysayan kung saan maaaring mapakinggan ng mga pasahero ang mga audio trivia tungkol sa kasaysayan at mga landmarks sa bawat istasyon ng tren. Bernadette, sa mga babiyahe naman ngayong gabi, silipin natin ang lagay ng traffic sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Unahin natin dito sa Marcos Highway sa Marikina, dito sa westbound papuntang Katipunan Avenue. Tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan pero bahagyang bumibigat ang daloy ng trapiko pagdating sa may U-turn slot na katapat ng isang mall. Maluwag naman ang daloy ng trapiko sa eastbound o yung papuntang Katipunan Avenue. Sa EDSA Kamuning sa Quezon City, bumper to bumper ang mga sasakyan at mabigat ang daloy ng trapiko sa southbound papuntang Cubao. Sa EDSA Balintawak naman, mabigat rin ang daloy ng trapiko sa southbound papuntang North EDSA. Moderate naman ang traffic mula Muñoz papuntang Balintawak. Balik sa iyo, Bernadette. Maraming salamat, Easily. Nagpambuno ang 2 pasahero sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Base po sa paunang ulat ng Airport Police, biyaheng Amerika ang 2. Pero pagdaan sa final security screening, bigla na lang hinatak ng lalaki ang kapwa pasahero at sinakal. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng gulo. Dinala ang 2 pasahero sa NAIA Police Station 1 at nagsampa na ng reklamo ang biktima. Dahil sa nangyaring gulo, hindi na natuloy sa kanilang biyahe ang 2 pasahero. Tinapos na ng grupong Manibela ang kanilang nationwide tigil pasada matapos ang anilay produktibong pakikipagpulong sa LTFRB, LTO at Department of Transportation. Ayon kay Manibela Chairperson Mar Valbuena, naglatag ang mga transport officials ng kanilang commitments sa mga pulong na ginanap sa buong 3 araw na tigil pasada. Kabilang sa mga ito ay ilalabas ang mga nakabinbing jeepney license plates at driver's license ng mga apektadong operator. Maglalabas din umano ng memorandum circular na nagpapalawig sa provisional authority ng mga operator at nagpapahintulot sa patuloy na pagpaparehistro ng sasakyan sa LTO. Bukod dito, sumang-ayon din umano ang mga transport officials na imbestigahan at papanagutin ang mga tauhan ng LTO at LTFRB na sangkot sa payola. Sa kabila nito, iginiit ng grupo na magpapatuloy ito sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga pangako na ginawa ng mga ahensya. Malaki ang pagkakaiba. Ganyan inilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang administrasyon sa naging pamamahala ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero iginiit ng Pangulo na hindi niya pinagsisisihan na mapabilang sa isang kontrobersyal na pamilya. Nagpapatrol, Katrina Domingo. We don't do things the same way anymore. This is a different world. Stop thinking the same old way. It doesn't work anymore. Iyan ang naging tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanungin ng ilang estudyante kung may gusto ba siyang baguhin sa pamamalakad at mga desisyon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Bagamat hindi niya inisa-isa kung ano ang pagkakaiba ng mga polisiya niya at ng kanyang ama, sinabi ng nakababatang Marcos na ang gusto niya ngayon ay manatili ang mga pagbabago sa sistema ng gobyerno kahit na matapos na ang kanyang termino sa 2028.
My hope, and the reason the structural change is important is because kahit wala na ako rito, sana yung mga pagbabagong na simula namin o na tumatakbo na, matuloy-tuloy na para hindi na matanggal. Do it in such a way that it will continue, it will even get better, especially if we choose our presidents well. Hindi nagbigay ng mga partikular na polisiya ang Pangulo sa kanyang podcast, pero kamakailan ay naglista siya ng mga panukala na nais niyang unahin ng Kongreso. Kabilang na dyan ang Anti-Dynasty Bill at ang Party List Reform Bill na inaasahang tatapos sa dekadang pamamayagpag ng mga magkakamag-anak na politiko. If you believe in something that you're doing for the country, for your people, do not stop. You will have to sacrifice. Ganyan talaga ang trabaho. You will have to sacrifice. Masasaktan ka, you will have to make sacrifices, but don't stop. You will fail. You have to stand up again. Don't stop. Don't stop. Sa kabila nito, nilinaw ni Marcos Jr. na hindi niya pinagsisisihan na napabilang siya sa pamilya Marcos. Isang pamilya na binalot ng kontrobersiya lalo na noong dekada 70 at 80 nang magdeklara ng martial law ang kanyang ama. Wala na akong kilala na tao na maswerte pa sa akin. Dahil ganyan ang naging ama ko, ganyan yung naging mother ko, dyan ang naging experience ko. Kasi lahat naman ng experience, kahit hindi ka nag-enjoy, may natututunan ka eh. Ang pinakahuling podcast ng Pangulo inilabas sa gitna ng mga issue tulad ng maanumalyang flood control project at paghina ng piso kontra dolyar. Pero ayon sa Pangulo, matapos ang ilang dekada sa politika, hindi na umano siya natataranta sa mga isyung ipinupukol sa kanya at sa kanyang opisina. I've been through hell and high water. You know, I don't panic anymore. Hindi na ako natataranta. So, that's my advantage. Sa kabila ng mga panawagan ng pagbibitiw at ng alegasyon na sangkot umano siya sa pagsisingit ng mga proyektong may kickback sa national budget, iginiit ng Pangulo sa kanyang podcast na magtutuloy-tuloy lang siya sa pagtatrabaho. Katrina Domingo, ABS-CBN News. Gretchen, ilang araw na lang Metro Manila Film Festival na. Isa sa mga aabangan ang pelikulang Imperfect. Sino ba mga bida dito? Zen, for the first time, bibida sa isang MMFF movie ang mga actors na may Down syndrome sa pelikulang Imperfect. Samantala, nagbigay ng reaksyon ng lead actress ng pelikulang Reconnect na si Bella Padilla sa pinagdadaanan ng kaibigan niyang si Kim Chu. Nagpapatrol, MJ Felipe. Nagsama-sama ang ilang movie stars sa celebrity golf tournament na inorganisa ng Metro Manila Film Festival. Gaya ni na Will Ashley, Bianca De Vera at Dustin Yu ng Love You So Bad, Nico Antonio ng pelikulang Unmarry, Rocco Nacino ng Bar Boys at River Joseph ng Call Me Mother. Kasama rin si River sa kick-off ng Kumikinang Inang Tour ng kanilang pelikula sa pangunguna ng lead star na si Vice Ganda. Samantala, sasabak sa MMFF for the first time ang ilang actors with Down syndrome sa pelikulang I'm Perfect. Sina Cristel at Earl ang gaganap na Jiro at Jessica sa pelikula. What was your reaction when you heard that, I'm gonna have a movie? Oh my gosh. Did you get excited already? Yes. Yes. Did you cry? I cannot crying on time, just very happy. Sumabak sa ilang kilig at drama moments ang dalawa kasama ang ilang batikang artista. Is it hard to act like Jiro in front of the camera? Actually, so easy. So easy? Yes. Nagbabalik MMFF naman si Bella Padilla sa pelikulang Reconnect. Natanong ang kapamilya actress tungkol sa sitwasyong pinagdaraanan ng kanyang kaibigang si Kim Chu. I mean, I've known about it for quite some time. I texted her on the day that it came out in the news also. Obviously, you guys or we don't know all the details. So I just didn't want the world to feel unfair to Kim. So I just, texted her na if she needs anything, I'm here. And Dagdag ni Bella, malakas ang support system ni Kim sa unos na ito sa kanyang buhay. napaka-generous ni Kim na tao. So marami kaming nakaantabay. Not just me, Angelica's also there for her. Ang dami, si Twinkle, her sister, her brothers are here.
in town. So, alam mo yun, si Direk Lauren lumipad din sa Cebu nung lumipad ako. So, marami po kaming naghihintay na parang magsabi lang si Kim na kailangan ko ng tulong and, you know, we're ready. Nauna nang nagpaabot ng suporta kay Kim ang isa pa nilang BFF na si Angelica Panganiban. MJ Felipe, ABS-CBN News. Sa pagbabalik ng TV Patrol, pagtigil sa paniningil ng bill deposit sa kuryente, isinusulong ng hepe ng Energy Regulatory Commission. Balita ng dolyar, pinangambang umabot sa 60 pesos. At lalaki, pinuntirya ng ahas sa Kisame. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Ako po si Ricardo Cadabero. Masaya ako sa ginagawa ko kasi kasama ko pamilya ko. Bilang isang ama, pagmamahal na sinunod yung lahat ng ito. Ako po si Perlita Guerrero, tribal chieftain ng Katutubong Dumagatma. Bali po kami ay sama-samang nangangarap para sa bawat isa sa amin. Hindi nasusukat ang pagmamahal para sa pamilya. Basta meron ka nito, gagawin mo ang marangal at tapat. Tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat. Ito'y nag-aalay ng marangal at tapat. Sa amin po, sabay-sabay kaming nangangarap na sa puso namin ang pagtutulungan. Mga puso natin sabay pumipintig, pagtutulungan ng tinipid mo ng dibdib. This Thursday, Ibang klase ka rin, no? Buhay ka pa. Marcel, nakikinig ka sa kanya. Itinataya mo ang buhay mo. Huwag ganun. Kailangan natin makatakas. Hindi ko kayo bumabayaan. Hindi na inimlimatis yung pamilya para sa akin. Sisingilin ko na malakas si Magnus. Ibigan mo si Olsen, di ba? Gagamitin na rin kita para mapalabas siya sa bago niyang longga. Tignan ko lang kung matiis ka, mag-ibigan. Roja, 8:45 p.m. Mahirap gumalaw kung nakatali ka sa pagkatao mo ngayon. Kaya kailangan mo makalaya, Jasmine. Para makalaya ka, ikukulong muna kita sa ibang katauhan. Para sa bagong mong mukha, ang bagong mong pangalan. Lavender Fields. Kailangan mo mapalapit sa kanya. I'm Lavender. I know. I hope you don't disappoint. Ang totoo, gusto ko na makita siyang naghirap. Anong pakiramdam na ikaw naman ang nakagapos? Tyrone's mistress. She's back. But now she seems prepared. Bakit ka bumalik? Sila yung dahilan kung bakit nawawala yung anak ko. Hindi ako titigilan at hindi ko siya nababawi. Lavender Fields, 2:30 p.m. Posibleng umabot pa sa 60 pesos ang palitan ng dolyar ayon sa isang ekonomista. Pero kung may mabuting epekto ito sa mga may kamag-anak na OFW, may negatibong epekto naman ito sa ibang sektor. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Laging kachat ni Mercy ang anak na si Lisel na nagtatrabaho ngayon sa cruise ship sa Amerika. Malaki na niya ang naitulong ng anak sa pagpapalago ng kanyang karinderya. Kaya masaya siya sa balitang lumalakas ang dolyar laban sa piso lalo't holiday season na. Masayang Pasko yun, sir. Kasi ibig sabihin pag medyo nadagdagan yung dollars, mas malaki-laki yung nila, yung dagdag since Pasko ngayon, madadagdagan na po yung 500 na Noche Buena. Noong Martes, pumalo sa 59 pesos and 22 centavos ang palitan ng piso sa dolyar, pinakamahinang level sa kasaysayan.
Ngayong Webes, bahagyang nakabawi ang piso at nagsara ang palitan sa 58.99. Ayon sa isang ekonomista, ang paghina ng piso ay makatutulong sa ilang sektor gaya ng mga overseas Filipino workers. Pero ito'y may negatibong epekto rin sa iba gaya sa mga importers at kumpanya na nagbabayad ng dolyar na maaring magkaroon ng epekto sa presyo ng ilang bilihin. Benefit those who receive money from abroad. I mean, the families of OFW are the most obvious beneficiaries of this to mine. But then we import a lot of raw materials, we import a lot of goods also. So a depreciating peso would also then higher prices for probably many goods. Dagdag ni Yu, hindi rin imposible kung aabot ng 60 pesos ang palitan dahil sa iba-ibang issue sa labas ng bansa. It's probably just a matter of time anyway, before it will hit 60. Pero para kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr., wala pang dapat ipangamba ang publiko. Anya, wala pang masyadong epekto ito sa inflation o sa presyo ng mga bilihin. We look at the peso because we think it may have an impact on inflation. And that happens when the exchange rate weakens a lot. For now, no. For now, it hasn't weakened enough. Patuloy na nagmamonitor ang BSP sa galaw ng palitan ng piso laban sa dolyar. Inaasahan rin na posibleng maging stable na ang palitan dahil sa pagpasok sa Pilipinas ng mga remittances mula abroad ngayong Pasko. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Isusulong ni Energy Regulatory Commission Chairman Attorney Nino Juan na itigil na ang paniningil ng bill deposit sa lahat ng mga consumer ng kuryente sa buong bansa. Dapat din anya na i-refund o ibalik na ang kabuoang depositong naibayad ng milyon-milyong consumer sa mga utilities at electric cooperatives. Matagal nang gustong bumukod ng metro ng kuryente ni na Elsa. 3 kasing magkakahiwalay na pamilya ang nagsishare ngayon sa isang account sa bahay nila. Ang problema, may requirements at gastos ang pagpapakabit ng sariling metro. Malalaman mo naman talaga na pag may sarili kang kontador, kung na-maintain mo noon na mas mababa, mas lalong ma-maintain mo dahil sarili mo na makikita mo na yun na bumaba siya. Kung ang pinuno ng Energy Regulatory Commission ang tatanungin, dapat luwagan pa ang mga requirements para sa pagpapakabit ng bagong metro ng kuryente. Kasali rin sa reforma ni Attorney Nino Juan ang pagtatanggal ng bill deposit at ibalik o i-refund ang lahat ng ibinayad na deposito ng mga consumer. Sa kasalukuyang patakaran, obligado ang bawat consumer na magbayad ng bill deposit kapag nagpakabit ng linya para may pansalo sakaling hindi na kayaning magbayad. Hindi na kinakailangan na hahawak ng napakalaking pera ng distribution utility. Nagkakaroon patuloy ng issue na itong pera na ito ay ginagamit niyang sariling kapital at ang kanyang binabayad na interest lang sa kanyang mga nakolektang bill deposit ay katumbas lang ng land bank interest rate. Kung milyong piso na ang naipong bill deposit ng mga consumer ng mga electric cooperative sa buong bansa, nasa 36 billion pesos naman ang bill deposit na hawak ng Meralco batay sa datos ng ERC. Kaya dati nang nananawagan ng audit ang NASICOR sa Meralco kung paano at saan ginagamit ang deposito ng mga consumer. Ayon kay Juan, isusulong din niya sa komisyon na ibalik na lang sa consumer ang deposito. Maaari naman magtakda ng isang reasonableng period na kung saan sa loob nitong period na ito, say 1 year or 2 years, kinakailangan ibalik na yung buo, yung mga bill deposit na yan kasama yung interest. Samantala, magandang outlook sa supply at presyo ng kuryente sa spot market ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines para sa susunod na taon kabilang ng tag-init. Ang nakikita namin dyan, meron tayong ample supply level, okay? And with that ample supply level, we see na yung prices natin sa market will still be similar to this year, medyo stable siya.
Pero kahit malamig ng panahon, nagdeklara ang National Grid ng Yellow Alert o manipis na reserbang kuryente sa Visayas mula alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Sumipa kasi ang demand o pangailangan sa kuryente sa Visayas kasabay ng pagpalya ng 16 na planta. 16 na planta rin ang bawas ng produksyon ng kuryente. Pero bandang alas 2 ng hapon, tinanggal din ng NGCP ang alerto. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ano bang dahilan ng malakas na ulan sa Metro Manila ngayong hapon? Zen, shear line o yung banggaan ng malamig at yung amihan at maalinsahang easterlies ang nagpaulan hindi lang dito sa atin sa Metro Manila kundi maging sa ibang bahagi ng Southern Luzon at sa ilang lugar ng Eastern Visayas. Magpapatuloy pa yan bukas. Patuloy rin ang pag-ihip ng amihan sa Northern at Central Luzon kung saan dama po ang medyo malamig na mga gabi at umaga at meron ding mahihinang mga pag-ulan. Pero wala pa rin inaasahang low pressure area o bagyo sa ating bansa hanggang pagpasok ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, Biyernes, December 12, sa Luzon, meron pong mahina ang katamtamang mga pag-ulang dala ang amihan dyan sa bahagi ng Cordillera, Cagayan Valley at Aurora, habang buong araw namang magpapaulan ang shear line sa amin sa Catanduanes, Camarines Provinces, Quezon, Marinduque, ilang bahagi pa ng Calabarzon at Northern Mindoro. Buong araw po iyan at pwedeng kumalat din yung kaulapan sa ilang lugar pa sa Southern Luzon. Mag-ingat po, maghanda dahil pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa ang tuloy-tuloy na paulan ng shear line lalo sa Oriental Mindoro. Sa Palawan naman, maaraw maghapon at hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan. Sa Visayas, maulan sa umaga dyan po sa katimugang bahagi ng Leyte Province at maging sa Southern Leyte at pagsapit ng tanghali, buong isla ng Leyte ang uulanin. May aasahan ding pag-ulan bandang hapon sa Samar Island, gayon din sa Northern Cebu at ilagang bahagi ng Negros at meron pang kaunting ulan pagsapit ng gabi sa Samar Provinces. Dako naman tayo sa Mindanao, maaraw din maghapon sa maraming lugar pero meron mga daraang mga pag-ulan lalo po sa ilang bahagi ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao maging sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at sa Soc-Sargen pero di naman po yan kalakasan o magtatagal. Sa atin sa Metro Manila, pinapakita po na mababa ang tsansa ng pag-ulan pero kita natin bandang tanghali ay pwedeng kumulimlim at magkaroon po ng konting pag-ulan dahil nga sa epekto ng shear line. Yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya. Sa pagbabalik ng TV Patrol, eroplano ng Pilipinas at mga barko ng China, mainit na nagpalitan ng radio challenges sa West Philippine Sea. At sawa ng bulabog. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sino ang nagdudusa pag winawasak yung kalikasan? Sino? Yung mahihirap. If you kill the environment, you kill everything. Nananatiling buhay ang mga salitang binitawan ni China. Kitang-kita po natin ang hirap na nararanasan ng ating mga kababayan dahil sa pagsira ng ating kalikasan. Kaya sana po ay ipagpatuloy natin ang kanyang panawagan para sa karapatan ng bawat Pilipino na mamuhay ng ligtas at may dignidad. Marami po sa ating mga kababayan ang nawala ng tahanan, pagkain at tubig dahil sa mga nagdaang kalamidad. Ilang mga residente ay naghuhukay sa gilid ng mga kanal para maghanap ng tubig. Isang kidlap lang, nawala yung bahay ko. Masakit, pinaghirapan ko yan. Iyak na lang. Kailangan po nila ng ating pagdamay. Maaari po natin silang abutin ng ating tulong sa pamamagitan ng ating ABS-CBN Foundation. Ipadala lamang po ang inyong donasyon sa mga sumusunod na bank account at sa mga sumusunod na e-wallet. Maaari rin po tayong bumili ng donation vouchers. Tumatanggap din po tayo ng mga donasyong pagkain tulad ng delatang sardinas, biskwit at bigas, at ng hygiene kits.
maaari rin pong magpadala ng tulong ang ating mga kapamilya sa ibang bansa sa pamamagitan ng QR code na nasa screen. Sabay po tayong aahon. Lahat tayo tulong-tulong kapamilya. Idineklarang mga pugante ng Sandigang Bayan si dating Congressman Zaldico at 3 opisyal ng SunWest Incorporated dahil sa hindi nila pagharap sa mga kaso. Iniutos na rin ng korte ang pagkansela sa kanilang mga pasaporte. Nagpatupad naman ng search warrant ang NBI sa condo unit ni Ko sa Taguig City. At live mula sa Taguig, nagpapatrol si Karen De Guzman. Karen, ano ang mga nakita dyan ng NBI? Zen, patuloy pa na naghahalughog ang NBI sa 2 condo unit ni Zaldico dito sa Taguig City. Layo nito makakala pa ng mga posibleng ebidensya na magamit laban sa mga kaso ni Ko, katulad na laman ng graph, kaugnay sa mga anomalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Mag-alas 4 ng hapon nitong Huwebes nang pasukin ng mga operatiba ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang condo units ni dating Congressman Zaldico dito sa Taguig City. Ayon kay Attorney Palmer Malyari, tagapagsalita ng NBI, bukod pa ito sa inspection order na naunang ipinatupad para makakuha ng mga ebidensya laban kay Ko. Binigyan sila noon ng 15 araw para mag-inspeksyon sa condo units at mapa-photocopy ang mga makikitang dokumento. Pero ngayong may search warrant na, pwede na nilang kumpiskahin ang lahat ng mga ebidensya at pwersahin buksan ng mga vault. Otorisado rin sila na kumpiskahin ang mga makikitang pera na maaaring konektado sa krimen na iniimbestigahan. Kinumpirma ng NBI na noong unang inspeksyon ay may mga nakita silang vault sa loob ng condo units. Pero hindi pa lang masabi kung gaano ito karami dahil nagpapatuloy pa ang operasyon. Oras na matapos ito, maghahanda sila ng inventory sheet at report sa ginawang paggalugad. I understand that there are actually vaults and several other documents that the operatives believe to prove yung violation ng batas na iniimbestigahan natin, kaya nag-apply po tayo ng search warrant. Samantala, tinawag naman ng Sandigan Bayan na fugitives from justice o mga pugante sina Ko at 3 opisyal ng SunWest Incorporated na sina President at Chairman Aderma Alcazar, Treasurer Cesar Benaventura at Board of Director Member Noel Cao. Pinagbigyan ng korte ang motion ng prosekusyon matapos na hindi maisilbi ang warrant of arrest laban sa dating mambabatas sa kabila ng mga hakbang ng mga otoridad na hanapin siya sa kanilang huling tirahan. Iniutos din ng korte ang agarang pagkansela ng kanilang mga pasaporte. Sinabi rin ng anti-graft court na kailangang kanselahin ang mga pasaporte ni Ko at ng 3 opisyal ng SunWest para limitahan ang kanilang paggalaw at mapadali ang kanilang pagbabalik sa bansa para harapin ang mga kaso. Zen, sa mga oras nga na ito ay nasa condo units pa rin ni Zaldico ang NBI kasama yung mga kanyang mga abogado. Hindi lang tayo pinayagan doon na makapasok kanina at mahigpit nga na binabantayan ng mga seguridad itong nasabing lugar. Matatandaan na itong address na ito ay ang binanggit sa sworn statement ni Orly Godeza noong nagre-report siya bilang security consultant ni Zaldico. Zen? So Karen, dapat ba nating asahan na pagkatapos ng search ng mga otoridad ngayon ay may makukuha na mga ebidensya? Halimbawa yung mga vaults, kaya ba nilang buksan yan nang malaman kung anong mga laman? Yes, Zen, batay nga doon sa ibinigay sa kanila ng authority ng korte ay pwede na nilang puwersahin buksan yung mga vault na una nilang nakita sa inspection order. Yung mga pera naman ay pwede rin nila itong kumpiskahin at maaari kasi ito na may kaugnayan doon nga sa maanumalyang proyekto na kinasasangkutan ni Zaldico. Zen? Okay, wala pa bang lead ang mga otoridad tungkol sa kinaroroonan ngayon ni Congressman Zaldico?
Sa ngayon, Zen, sa NBI ay hindi pa nila alam o tukoy kung nasaan si Zaldico. Pero matatandaan natin na ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, si Ko ay may hawak na 2 passport at posible nga siya ay nasa Portugal. Kaya pahirapan yung magiging coordination doon sa nasabing bansa dahil wala tayong treaty sa Portugal at dito nga sa Pilipinas. Pero ganun pa man, patuloy ang pakikipag-ugnayan hindi lamang ng NBI kundi maging ng PNP para mas mapabilis at matugis na si Ko. Zen? Maraming salamat, Karen De Guzman. Inimbisigahan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga bintang na nagagamit ng ilang kawani ng Bureau of Internal Revenue, ang letter of authority na ini-issue ng ahensya para mangikil. Nagpapatrol, RG Cruz. Inisa-isa ng mga senador sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga natanggap nilang ulat ng pang-aabuso umano ng mga kawani ng Bureau of Internal Revenue sa mga ini-issue nilang Letter of Authority or LOA. Ang LOA ang ginagamit ng ahensya para buksan ang mga libro ng isang taxpayer o kumpanya para tignan kung nagbabayad ito ng tamang buwis, pero nagagamit umano ito para manggipit at mangikil. Many claim that they were subjected not to fair tax assessment, but to pressure, intimidation, and questionable demands in exchange for the withdrawal or softening of tax investigations. Kahit po ang mga international companies, hindi na ninyo pinatawad. Where did the rest of the collection go from these instruments? E di po sa bulsa ng mga examiner, RDOs, at regional directors. Ikinuwento ni Senador J.V. Ejercito ang iba-ibang modus na kanyang nabalitaan mula sa paglalabas ng sangkatutak na LOA hanggang sa mga walang basehang tax assessment o singil na hindi naman lahat iniintrega sa kaban ng bayan. Naranasan daw po ito ng mga taxpayer mula sa Quezon City na Jurisdiction and Revenue Region number 7A kung saan sa loob ng 6 na buwan, 4 na LOA ang inisyu sa kanya. Ikinuwento na rin po ng isang sender na 4 na beses na siyang nagkaroon ng LOA mula sa BAR Lawag, mahigit 70% ng halaga ng assessment na binabayar taxpayer ay nabubulsa ng mga taga-BAR at halos 30% na lamang ang may resibo at napupunta sa kaban ng bayan. Itinanggi naman ng isang revenue district officer na may ganong kalakaran sa jurisdiction niya. I do not tolerate or I deny that, but that is subject to verification, sir. But definitely, we do not. It is against our policy, and I always tell my people, they have to conduct their audit fairly. Sabi naman ni BIR Commissioner Charlito Mendoza, may kaso na ang ilang kawani ng BIR mula Taguig na sangkot sa extortion gamit ang LOA. It is undergoing investigation and they were preventively suspended for 90 days. Tiniyak naman ni dating BIR Commissioner Romeo Lumagi na inaksyonan nila lahat ng reklamo laban sa mga kawani ng BIR. Pero minsan yung mga ibang nagsusumbong po sa atin ay hindi willing magbigay ng ebidensya at mag-execute ng affidavit kaya hindi po nauuwi sa formal na cases. Ayon sa BIR, humabot sa higit 62,000 hanggang higit 82,000 ang mga inilabas nilang LOA kada taon mula 2023 at karamihan ng in-issue sa National Capital Region. Sa taya ng Finance Department, katumbas ng 2 hanggang 3% ng kabuang tax collection mula sa mga LOA. Lumabas rin sa hearing ang ulat na wala umanong record sa database ang BIR para ma-check ang tamang bayarin sa buwis. Pero para kay dating BIR Commissioner Kim Henares, pwede pang buuin ulit ang records. Sinadya ba yan? Para wala tayong mabalikan na records. Kasi yun ang basis natin, sabi nga ni Attorney Kim, ni Com Kim, di ba? Actually, you can, because all the docket should be there. So if there's no information there, that's an accountability of the revenue officer and the RDO and the group supervisor. Tiniyak naman ng hepe ng BIR na sa susunod hindi na pwede mag-issue ng LOA nang hindi dumadaan sa tanggapan ng commissioner at lilimitahan na rin ang mga ini-issueng LOA. Magkakaroon rin ng balasahan sa BIR. RG Cruz, ABS-CBN News. Dinetene sa Senado ang isang Chinese na pinaghihinalaang sangkot sa agricultural smuggling matapos ma-cite in contempt sa pagdinig noong Miyerkules. Hinala naman ng isang senador may malaking personalidad na nagsisilbing protektor ng mga smuggler. Nagpapatrol, Victoria Tulad.
Mahigit 1 taon matapos salakayin ng mga otoridad ang nirerentahan niyang warehouse na hinihinalang pinagtataguan ng mga smuggled na produktong agrikultural. Hinuli ng Bureau of Immigration ang Chinese na si Shi Chao-kun noong December 5. Idinetine siya sa Senado matapos i-cite in contempt sa pagdinig ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform dahil sa umano'y pagsisinungaling. Tinanong si Shi ng mga senador kung sino ang contact niya sa pamahalaan o sino ang kakilala niyang tumutulong sa smuggling. Meron niya sa kinakausap, ini-introduce siya isa-isa. Ito sino-sino mga yon. Kung wala siyang handler, hindi siya makapag-smuggle sa Bureau of Customs. That's a fact. Itinanggi ni Shi ang paratang sa pamamagitan ng interpreter. From the time that I came here until now, I never had any contact with any government office or agency because I don't know the language. Sabi ni Shi, pagsusupply ng mga pangangailangan ng ilang restaurant, gaya ng tofu at lamb stick, ang kanyang negosyo. Pero hindi ito tinanggap ng komite. I present this person in contempt for continuously lying before this committee. With that explanation, which the committee finds unsatisfactory, Mr. Shi, this committee finds you in contempt of the committee. You are hereby cited in contempt of this committee. Ayon kay Pangilinan, Mayo 2024 nang i-raid ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang warehouse ng Vigor Global Logistics Corporation sa Kawit, Cavite na nirerentahan ni Shi. The team discovered that the warehouse had been converted into cold storage facilities without the necessary documentation to conceal a large volume of frozen, regulated meat products and their commodities amounting to the value of about 100 million pesos. Sabi ni Shi, hindi niya alam kung saan galing ang mga questionableng produkto. There is a warehouse beside me, and then they wanted to also place their materials or their products in my warehouse. So I also get some of their products, but I don't know where they got this. Puna ng mga senador, kulang sa aksyon ang Bureau of Customs dahil hindi nito nahuli si Shi kahit mahigit 1 taon na ang nakalipas. Depensa ng BOC. During the actual operation in last week of May, wala po kaming inabutan na tao doon sa warehouse. Wala po kaming idea kung sino po ang may-ari ng mga warehouses. Intel pa naman ho kayo. Dapat you will have to find out sino ba may-ari nito. Sa isang press conference, sinabi ni Pangilinan na posibleng may malaking personalidad na nasa likod ng smuggling. Makikita mong malaki ang nasa likod nito. May hawak sa customs, may hawak ng mga Chinese nationals. Kumbaga sa flood control scandal, meron taga-customs, meron mga Diskaya type ng mga private sector at matataas na opisyal. Hindi pa isiniwalat ni Pangilinan kung sino ang mga nasabing personalidad dahil tuloy-tuloy pa anya ang kanilang investigasyon. Muling magtatakda ng pagdinig ang Senate Committee sa mga susunod na araw. Victoria Tulad, ABS-CBN News. Sugatan ng isang lalaki matapos kagatin sa ulo ng isang reticulated python o sawa sa Rojas City, Capiz. Nakasabit sa bintana ng bahay ang sawa nang punterehin ang biktima. Dumating ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection para hulihin ang sawa pero nakatakas ito at nagtago sa kisame. Susunod, House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos naghain ng sariling bersyon ng Anti-Dynasty Bill. At 3 pang ginto inuwi ng Pilipinas sa Southeast Asian Games. Abangan ng iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. This Thursday, Ibang klase ka rin, no? Buhay ka pa. Sir, nakikinig ka sa kanya. Itinataya mo ang buhay mo. Huwag ganun. kailangan natin makatakas. Hindi ko kayo bumabayaan. Hindi na inimili Matos yung pamilya. Para sa akin.
Sisingilin ko na malakas si Marcos. Ibiga ba si Olsen, di ba? Gagamitin rin kita para mapalabas siya sa bago niyang longga. Tignan ko lang kung matiis ka ng kaibigan. Roja, 8:45 p.m. Pasko na naman at syempre kainan na naman. Pero itong food business si Ann, guilt-free ang iyong Noche Buena. Nag-start kami mag-ketogenic diet ng partner ko po. Bali, naghanap kami ng mga supplier na low-carb essentials. So yung aming mga keto desserts, sugar-free and diabetic-friendly. Meron po kaming party set na mga ulam po. Gagawin po natin, baked salmon. Kasama po yun sa kanilang Christmas party trays. Muling iimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na iniuugnay sa budget insertions. Sinabi rin ng komisyon na magtutuloy-tuloy ang trabaho kahit una nang sinabi ng ombudsman na posibleng hanggang 2 buwan na lang ang itatagal nito. Nagpapatrol, Johnson Manabat. The commission will continue to exist until the purpose for which it was created is achieved. Ito ang pinangahawakan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nilikha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Setyembre para mag-imbestiga sa mga anomalyang government projects. Sa kabila ito ng mga naunang pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng hanggang 2 buwan na lang o hanggang Pebrero ng susunod na taon na lang ang komisyon. Malinaw naman sa Executive Order 94, meron tayong sunset clause dun upon the completion of its mandate or until earlier dissolved by the President. Kinumpirma rin ni Hosaka na downloaded na sa kanila ang 39 na milyong piso mula sa 41 milyong pisong budget nito. Pinag-aaralan na rin ang kakailanganing pondo ng komisyon para sa susunod na taon. The Commission is busy now on the administrative side because we want to make sure that all the staff here will be able to finally receive the salaries before Christmas. Dagdag niya, tuloy-tuloy lang ang trabaho ng ICI. Sa katunayan, may nakaschedule pa itong mga pagdinig ng hanggang December 15. Ito rin ang huling araw sa pwesto ni Commissioner Rogelio Babe Singson na pwede namang mapalawig hanggang sa katapusan lang ng buwan. Despite of the fact that Commissioner Babe Singson has resigned, there would still be the chairman and of course Commissioner Fajardo. That would be two out of the three commissioners in the ICI. Kabilang sa mga inaasang muling sasalang sa December 15 hearing ay si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na ayon kay Hosaka ay napadalhan na ng sabina pero wala pang kumpirmasyon kung sisipot ito. Muli ring natanong sa ICI kung handa na ba itong isapubliko ang video recording ng pagsalang sa executive session ni House Majority Leader Sandro Marcos. Pero ayon kay Attorney Brian Hosaka, wala pa silang natatanggap na written consent mula sa kongresista. Samantala, nagpahayag din ng suporta ang komisyon sa panukalang batas na lilikha ng Independent People's Commission o IPC. It's not a secret that there are certain powers and authority that would be good sa investigation na to. No? And according to Secretary Bates, it would indeed be a welcome additional powers as far as the Commission is concerned. Patapos na rin ang Senate Blue Ribbon Committee sa ginagawang investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Kasi yung iba naka-file na sa korte, so bound na kami ng sub judice rule. We cannot anymore, elicit much information. So isang consideration yun, balik nila i-wrap up na. But I think by and large, we've contributed a lot to the efforts of the national government to get to the bottom of at least in some areas. Posible anyang may mga rekomendasyon ng komite para kasuhan ng ilang tauhan ng DPWH. Nakatakda namang gawin ang susunod nilang hearing sa 2026. Johnson Manabat, ABS-CBN News. Naghain sina House Speaker Bogie D at Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos ng sariling bersyon ng panukalang batas kontra political dynasties.
Pero puna ng ilang mambabatas mula sa House Minority, malabnaw at tila mapanlin lang ang naturang panukala. Nagpapatrol, Vivian Gulia. Matapos himukin ni Pangulong Marcos Jr. ang Kongreso na gawing prioridad ang mga panukalang batas kontra political dynasties, mismo ang anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos at kapartidong si House Speaker Faustino Bogidy III ang naghain ng bersyon nila ng naturang panukala. Parehong galing sa political families ang dalawang mambabatas. Anila, lumaganap ang political dynasties kahit ipinagbabawal ito sa 1987 Constitution dahil sa kawalan ng batas na tutukoy sa mismong kahulugan ng dinastiya. Ito ngayon ang layon ng House Bill 6771. Itinuturing dito na political dynasty relationship kapag ang dalawang halal na opisyal ay may relasyon hanggang 4th civil degree of consanguinity or affinity, legitimate man o illegitimate, full o half-blood man. Kung maisa batas, ipagbabawal nito na maupo ng sabay ang magkapamilya sa anumang elected national position o mahalal sa parehong distrito, probinsya, lungsod o munisipyo hanggang barangay. May nakikita namang butas sa panukalang ito ang political scientist na si Professor Julio Tihanki, maging si Senior Deputy Minority Leader Edgar Erice. Di niya sinasabi kung ilan sa magkakamag-anak ang pwede at hindi pwedeng tumakbo, no? Sa mga ibang version ng batas na minumungkahi ay sinasabi ng diretso na no two members of the same family within the 4th degree can run and hold office. At tapos, ang isa pa, ang kanilang pagkakalatag, hindi maliwanag paano kung may overlapping constituency. Under their proposal, a family can have 5 sitting public officials simultaneously. One senator, for example, one congressman, one governor, one mayor, and one barangay captain. It's not an anti-political dynasty bill. It's a bill that legitimizes the existence of political dynasties. Ganito rin ang obserbasyon ng mga mambabatas mula sa Makabayan Block ng Kamara na naniniwalang lubhang kapos at mapanlin lang ang panukalang batas ni Nadi at Marcos. Puna rin ni House Deputy Minority Leader Laila De Lima, pwede pa rin itong magresulta sa pagkakaroon ng matabang political dynasty. Higit 10 ang nakabinbin na mga bersyon ng anti-political dynasty bill sa Kamara at nangako siyang isusulong ang aniyay tunay na anti-political dynasty measure. Sa Enero, target talakayin ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang naturang mga panukala. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Inusod ng Senado at Kamara ang pagsisimula ng pagdinig ng Bicameral Conference Committee sa 2026 National Budget. Una nang inanunsyo ng mga lider ng Kongreso na sisimulan ito sa Biyernes. Pero ayon kina Senate President Vicente Soto III at Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, nagpasya silang ipagpaliban ito sa Sabado. Ito ay para mabigyan ng pagkakataon ng technical staff na mapaghandaan ang mga technical na rekisito para mapagkasunduan ang mga o magkasundo ang mga magkakaibang bersyon sa magkakaibang probisyon sa mga bersyon ng dalawang kapulungan. Paliwanag naman ni House Committee on Appropriations Chairperson, Representative Mika Swansing, kailangan ng matinding paghahanda. Lalo't ito ang unang pagkakataon na ila-livestream ang BICAM, kasunod ng flood control scandal. Tiniyak din ni Soto na matutuloy ang live streaming ng pagdinig ng BICAM. Is that if we do it page by page, then we will not have to go back and make a clean copy for every senator we're doing amendments. Senator Ejercito. Senator. We're making sure na ang live streaming is okay and all the electrical wirings na kailangan are okay. Attend ako sa umpisa para makita ko lang na naumpisa na at saka monitor yung live streaming. Oras na nag-umpisa tapos walang live streaming, patitigil ko. Nagpatrolya ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Bajo de Masinloc ngayong Huwebes kung saan namataan ang dumaraming bilang ng mga barko ng China. Nagpapatrol, Michael Delizo.
Office of People's Republic of China. Please inform your intention to avoid misunderstanding. Over. We are conducting lawful maritime patrol within the exclusive economic zone of the Philippines. You are way beyond the 200 nautical mile EEZ of your country. Mainit ang palitan ng radio challenges ng mga barko ng China at eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paligid ng Baho ni Masinloc sa West Philippine Sea. Nagpatrolya ang BFAR nitong Webes kasabay din ng pagbibigay ng supply ng mga barko ng pamahalaan sa mga mangingisda sa Bahura. Kasama po tayo ngayon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa kanilang aerial patrol dito po sa West Philippine Sea. At ngayong umaga ay partikular naming tinungo ang paligid ng Baho de Masinloc kung saan namataan ang ilang barko mula sa China, partikular yung kanilang China Coast Guard vessels at People's Liberation Army Navy ships. Ang aktibidad po na ito ay bahagi ng kanilang pagpapaigting ng maritime domain awareness sa karagatang bahagi ng Pilipinas. Nasa 6 ang mga namataang barko ng Coast Guard ng China. May 3 ring barkong pandigma at iba pang maritime militia. Nandoon din naman ang isang barko ng Philippine Coast Guard at 4 na barko ng BFAR na nanguna sa pagbibigay ng ayuda tulad ng gasolina at yelo. Our intention of conducting the MDA flight is to monitor, document, and not to allow the Chinese government to normalize their illegal presence in Baho de Masinloc. Malapitang lumipad ang BFAR sa Bahura na mahigpit na binabantayan ng China. Dito namataan ang 2 boya na kanilang inilagay nitong nakaraang buwan matapos ideklara ng Beijing na natural reserve ang Baho de Masinloc. Ang pinakamalaking pagbabago lang is yung mataas na bilang ng Chinese Coast Guard. Samantala, 2 Chinese Naval Task Group ang namataan namang tumatawid kamakailan sa northeastern part at eastern seaboard ng Pilipinas papunta ng Palau at Australia. Bagamat labas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang operasyon, nakikita ng Navy ang epekto sa bansa ng kung anuman ang mangyari sa Taiwan at Japan. Any action in Taiwan, in Japan would surely impact on the Philippines. The AFP is monitoring developments now on a regional basis. Sa gitna ng pagtutok ng Armed Forces sa Territorial Defense, sinabi ni Trinidad na pinalalakas ng bansa ang kapasidad sa maritime domain awareness o pagbabantay sa dagat ng bansa. Michael Delizo, ABS-CBN News. Susunod, 14 na barangay officials ng Iloilo City sinampahan ng reklamo sa ombudsman kaugnay ng IX Cash Aid. At tulong para kay Boy Buhat ng Divisoria, kabi-kabila. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. Sumisilip na ang Pasko! Para siyang pambansang awit ba? Parang na-transport kami. Naging bata kami ulit 3. May mga ngaroling na ngayong Sabado. Nakadami ka na ng shot. Ibigay mo na! Mamigay kaya sila ng malaking bonus? Hindi ko akalain kaya niya yung boses na yon. Sakto! Sama ng loob namin ni Bong. Bakit? Sumat ka, hindi mo kami sinama. Your face sounds familiar. Nagsampa ang Department of Social Welfare and Development ng mga reklamong grave misconduct, graft at abuse of authority sa Office of the Ombudsman laban sa 14 na barangay officials ng Iloilo City. Ito ay dahil sa umano'y sapilitang pagkuha ng bahagi ng cash aid ng ilang benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sa 10,000 pisong ayuda, 8,000 hanggang 9,000 piso ang kinukuha ng mga opisyal. Wala namang magawa ang ilang beneficiaries kundi sumunod dahil nagbabantaan nila ang mga opisyal na kung hindi magbibigay ng pera ay hindi na sila makatatanggap pa ng mga susunod na cash aid. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan.
Nadagdagan ang ginto ng Pilipinas sa ikatlong araw ng Southeast Asian Games. Ang ilan sa mga nanalo gumawa ng kasaysayan para sa bayan at bagong muka sa regional showcase. Nagpapatrol, Paige Javier. Nagbunga ang lahat ng sakripisyo ni 3-time JJIF World Champion Kimberly Custodio matapos makasungkit ng panibagong medalya para sa bayan. Ginto ang nauwi ni Kim sa Women's Jiu-Jitsu Newaza 48 kg event sa una niyang sabak sa Southeast Asian Games. Sobrang nakakatuwa kasi first time kong mag-move up ng weight division. Sobrang sabi ko nga sa'yo, hindi ako nag-expect manalo. Pero sa awa ng Diyos, tsaka sa work hard din siguro namin ng mga teammates ko tsaka ng coaches ko, nagbunga na din. Bagamat 3-time world champion na si Kim, marami pa siyang pangarap na gustong abutin. Isa dyan ang pagtulong sa pagdevelop ng jiu-jitsu athletes. Nakasungkit din ng ginto si Dean Michael Rojas sa Men's Jiu-Jitsu Newaza 85 kg division. Went through a lot this year. You know, I got injured in Japan like almost 3 weeks ago, so thought I wasn't going to compete. Grateful to be here, grateful to just, soak in the moment, represent the country, and get another goal for Philippines. Sa gymnastics, ginto ang nauwi ni Paris Olympian Aliyah Finnegan sa vault, habang silver ang nasungkit ni Hailey Garcia sa uneven bars. Gumawa naman agad ng kasaysayan si Olympic swimmer Kayla Sanchez sa kanyang unang pagsabak sa Southeast Asian Games. Kabilang si Kayla sa Philippine Women's Swimming Team na nakasungkit ng unang ginto ng bansa sa 4x100 meters relay freestyle. Kasama niya sila SEA Games gold medalists Chloe Isleta at Shandy Chua, pati si Heather White. Very special. I love all my teammates. My whole family is here. I'm very excited to make the country proud. I think that we all kind of went in knowing that we had a chance to win, especially since being in lane 4. So I think we just carried through that confidence into our race and raced like we had nothing to lose. Nakasungkit din ng silver ang swimmer na si Gian Santos sa men's 200-meter individual medley event sa oras na 2 minutes and 3 seconds. It definitely means a lot to me. This being my first SEA Games and also first event of SEA Games, my first medal. I'm very, very grateful. Samantala, nag-uwi ng 2 pang medalya ang Pinoy Taekwondo Jins. Silver para kay Clarence Sarza sa Taekwondo Women's Kirogi under 46 kilograms at bronze para kay Olympian Kurt Barbosa sa men's under 54 kilogram division. Pang-5 bansa sa kasalukuyang medal tally ng SEA Games at inaasahang makakasungkit pa ng ibang medalya sa susunod na mga araw. Paige Javier, POC Media, Bangkok, Thailand. Naaalala niyo pa ba ang binansagang boy buhat ng Divisoria matapos mag-viral ang kanyang on-the-spot na pagbabalita sa ABS-CBN News? Bumubuhos ngayon ang mga biyaya para sa kanya. Bukod sa puhunan sa negosyo, may nais ding tumulong para makabalik siya sa pag-aaral. Nagpapatrol, Jessie Cruzat. Higit 1 linggo matapos pusuan ng milyong-milyong netizen ang viral on-the-spot report ni Christian T sa ABS-CBN News. Sunod-sunod na biyaya at maagang pamasko ang kanyang natanggap. Personal na binisita ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian si Christian sa Divisoria at iniabot ang 10,000 pisong tulong pinansyal. Bibigyan din si Christian ng 20,000 pesos sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya para makapagsimula siya ng munting negosyo. Sabi ni Christian, gusto niyang makapundar ng siomai business. Pangako sa sarili ko na pag-aaralan ko at siguradong pangangalagaan ko at mamahalin ko yung binigay sa akin tulong upang makapagsimula ng negosyo. Yung unang bahagi na tinulong natin, kumbaga ayuda yon, social welfare. Pero yung pangmatagalan, katulad ni Christian na gusto maghanap buhay, doon papasok yung SLP or Sustainable Livelihood Program natin. Sa utos ng ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr., importante kasi yung pangmatagalan na solusyon. Dagdag ni Gatchalian, makikipag-ugnayan siya sa Department of Education para may pagpatuloy ni Christian ang kanyang pag-aaral. Nitong Lunes, nahatiran rin ng ahensya ng 20,000 pesos na financial assistance ang lolo at lola ni Christian. Napakalaki pong pasasalamat sa kanya. Kasi po, para puntahan po kami na matulungan. Malaki pong
kumbaga, opportunity para makausap siya ng personal po. Thank you po. Nakatanggap rin si Christian ng 10,000 pisong tulong pinansyal at grocery items mula sa pamahalaang lungsod ng Maynila. Imomonitor ng DSWD ang pag-aaral at negosyo ni Christian hanggang sa mapalago niya ito para maitaguyod ang kanyang anak at pamilya na nasa Nueva Ecija. Biro ng kalihim sa boy buhat ng Divisoria. Pag sikat ka na reporter, wag mo ko kakalimutan babatiin mo kami maya't maya Yes, maraming. Para kay Christian, gaano man kabigat ang pasanin sa buhay, walang imposible, basta't may pangarap. Jesse Cruza, ABS-CBN News. Parang tuloy-tuloy na si Christian. Christian, oo, yan ang binibigyan mo ng oportunidad. Yung nakakatuwang tulungan. No? Mukhang maraming nakarinig ng ating panawagan nung last time. Kasi sabi nga namin, magpapasko ngayon, di ba? Baka maraming feeling generous dyan. Sagutin yung kanyang pag-aaral. Ito na. Nakikinig si Secretary. Diba? Ay, si Secretary, ayan. Diba? This is the time, di ba? Baka To help somebody who deserves it. 19 years old, yung ibang kasama natin, courtside reporter ng mga 19 years old. So, hindi mo talaga masasabi. Abangan natin. Kung may talent siya, baka bukas makalawa, reporter niyan dito. Di ba? May hiring ba tayo? Pwede. Tuloy-tuloy lang, malay mo. Siyempre, isasalang sa mga training siya. May manoobrang ganun-ganun lang. May mga standards, di ba? Pero wag nating i-encourage natin yung kanyang ambisyon. Di ba? Correct. Mag-aral na mabuti. At i-ano na natin, partner, di ba, na dyan dapat napupunta yung pondo pang assistance ng gobyerno. Ayun. Nabalita mo yun sa Hindi, kasi Iloilo? DSWD Kanina sa ilo. Grabe yun, 80% ang kinukuha nila, ang kinukupit. Ang kapal ng mukha naman nun. Di ba? Kaya Mahiya nakakasuhan naman. eh. Doon dapat patutungkulan. Mahiya naman kayo. Di ba parang 10,000 yung tulong, 8,000, 9,000 na pupunta doon sa kanila. Ano matitira doon sa beneficiaryo? Ang pinagtataka ko, pagkatapos ng flood control na grabe, nakita natin, nagalit ang mga tao, hindi ka pa ba mahihiya o matatakot man lang Parang gumawa wala ng na mali? silang hiya? Or ang ibig sabihin nun, kahit sa barangay level, merong katiwalian. Ganun katindi. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, meron. Tsaka partner, Ate B, i-emphasize natin yung meaning ng AIX. Assistance to individuals in crisis situation. Ibig sabihin may crisis. Biro mo yun, hahaluan mo pa ng ganon, yung tulong para sa isang tao na Sino ba may yun? Si Chairman pinagdadaanan. ba yun? Si Chairman? Hindi ko na... Hindi na-identify sa akin. Pero Chairman? O Sa barangay barangay, official? mga DSWD. Oo, DSWD. So parang pagkain, sa pag-aaral, burial, yun yata yun. Nakakahiya kayo. O nakakahiya tayo. Pag nabalita na naman sa international yan, nakakahiya tayo sa totoo lang. No? Ay, nako. Pero bukas baka may good news na tayo, ha? Yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A to Z. Ako po si Bernadette Zambrano. Bantayan mo, sa kanya yung mahaba. 14 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Maaari nyo ring iscan ang QR code sa inyong mga screen para mapanood sa aming YouTube channel ang mga latest news o balikan ng mga balitang hindi nyo napanood. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Zen Hernandez. Sinusulit kasi malaki yung TF niya. So, pagtrabahuin niya, pagbasahin Usapang ng mahaba. TF ba, partner? At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa OTV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!